Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius mula December 8 to 14, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag niyo nang pansinin ang gender o gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano to? Bakit nagkaroon ng 8 of swords dito? Oh. Yung opportunity dito, sabi ko, bakit ganun? Maganda naman tong dalawa. Maganda rin. Maganda tong dalawa, pero ito medyo alinlangan, kaya nga kinlarify ko. Kasi ito justice. Ano tong pwedeng mag-cause ng entrapment? Kasi may opportunity na paparating. So, inisip ko, maganda naman eh. Bakit may 8 of swords? So, yung opportunity pala ay may kinalaman sa reconnection from someone na hindi na nakakausap ng iba sa inyo, probably ex. With ex nitong babae o lalaki. Basta ex to eh. Hindi ko nga lang masabi kung kanino ex. Diyan sa mag-lovers na yan. Na yun nga, kapag bumalik yung ex, eto mapupunta yung taong sinasabi ko dito. So, confusion of feeling trapped, feeling lost, na hindi niya alam anong gagawin niya. Kasi usually ano to eh, pwede rin may kinalaman sa old flame o ex o someone nga in the past, from the past. Someone from the past. Pero probably ex. So, kung may confusion dito, don't worry. Kasi may justice dito. So, ibig sabihin, gagawin ano ang sa tingin ay tama. So, ano ang tama? Huwag nang kausapin tong ex. Kapag nagbalik, huwag na kausapin. Okay? Pwede kayo mismo to. Ito yung person nyo. Basta may magbabalik eh. Na parang advice sa taong yon ay gawin ang nararapat. At huwag na kausapin ng ex. Ano pang sense? Bakit kakausapin pa yan, di ba? Eh may jowa na dito oh. Ang pagulo lang tong ex. Anyways. Pa tayo ng ibang detalye. Sino palang tatamaan ng reading na to? Diba? Para may clarity kayo kung tatama ba sa inyo tong reading o hindi. So, ex na magbabalik sa buhay ng iba sa inyo. O pwede rin kasing tumama to sa person nyo. Yung person nyo yung may ex siyang magbabalik sa buhay niya. O so, ito yung person. Ng iba sa inyo. Lalo na kung magjowa. Libra, Cancer, o Libra ulit. Umulit to. May lalaki oh. So, kanina hindi ko alam kung sino bang
Sino ba dito ang bida? Ang partner lalaki, di babae. Natamaan ng reading na to. So, pwede rin naman tong kung di babaeng tao, babaeng energy. Okay? At ang person niya ay lalaki o masculine energy. Babae, bida natin sa kwentong to. Yung ex, halimbawa, babae. Okay, ito na yung babae. Yung partner niya, may magbabalik sa buhay niya, ex niya. Pero tingin ko iiwasan niya yon dahil ma-realize niya na mali na mag-connect pa sa ex. Gagawin niya ang nararapat at pipiliin niya ang kanyang original. Okay? Original na karelasyon o yung present o current relationship partner. Ngayon, punta tayo dito sa susunod na deck. Sambayon. Ano ba to? Isa. So, wait lang. Nag-ayos lang ako ng deck ko dito. So, ito, hindi na to dikit dito sa mga to. Magkaiba to. Magkaiba yung scenario. Success to key. Successful departure. So, asahan natin to sa week na to. Pag-alis, pag-travel, gano'n eh. Iba pang senaryo. So, depende kung sino yung aalis. Okay? Pwedeng kayo yung aalis. Successful naman. Walang aberya. Tuloy ang alis. Ngayon, kung may plano na kayo yung bibisitahin, successful naman ang pag-alis ng taong bibisita sa inyo. Tuloy na tuloy talaga. Ganon. And itong pleasure. Pleasure o caprice. Capriciohan, no? Di ano na to? Indulgence. Asahan natin ang indulgence. So, week na to. Ibang case, parang ano to unpredictable event na gustong gawin. Okay, pleasure Ito kasi pwedeng may kinalaman sa pagiging unpredictable. Biglaan na lang. Biglaang plano. Ganyan. Nagawin ng something. O biglang traveling. Biglaang gathering. Ganon. O biglaang kain. Sabagay, puro kain talaga ngayon. Dahil magpapasko. Maraming celebration, di ba? Christmas party. O biglang gala na lang siguro para kumain sa labas. Biglang plano. Ngayon, kuha pa tayo ng ibang detalye.
Oo. So isipin na lang natin ano to, mapusok. Anything na mapusok. I mean, passion to, di ba? Maraming pwedeng passion. Passion, yung feelings na express ng sarili. Love making, ayan. Baka mabuntis. Makabuntis. Ngayon, yung fire dito, desire. Sabihin natin ganun. At may mabubuo sa desire na yun. Creativity. Doon papasok yung birth of an idea. So, again, may creativity na maaaring mangyari o anything na magagawa nyo sa week na to. O pagbabago siguro. Desire for change. So, new beginning na to. Desire for new beginning. Parang magiging somewhat motivated, inspired yung iba sa inyo sa week na to. Anyways, ano siya, parang enthusiastic, puno ng energy, active. Anyways, dito na nga tayo. Ano pa masasabi nito? Strength, pace over race, strength. Ang dating sa akin, be strong. Huwag nyo hayaan na pwersahin kayo ng mga tao o ng kung sino man. Napabilisin ang takbo ng isip nyo o galaw. Ganun eh. Huwag nyo hayaan na may kumontrol sa inyo. Sa madaling salita. Kasi may chance na may tao na mabubuisit sa iba sa inyo kasi mabagal kumilos, mabagal mag-isip, mabagal magsalita. So kung ganun, huwag nyo silang pansinin. Okay? Huwag nyo hayaan na i-manipulate kayo. Okay? Pero okay na sinabi ko. Ngayon, punta tayo sa susunod. Trust. Ano to? Risk. Trust. Mag-take risk. Trust the process sa pag-take risk. Sabagay, may naman tayo dito, new beginning, no? Ito, sa birth, diba? Ito, para pang go, take risk. Parang binibigyan tayo ng go signal na okay lang mag-try ng something new o mag-take risk. Kasi parang may clue dito na trust. Na para bang sense mo yung feeling na okay lang. Diba? Okay lang gawin to. Mag-take risk. Mag-adventure o mag-try ng something new. At ang huli, marami o walang hanggang posibilidad. Protection.
Eh, well, ang dating kasi dito, hindi lang to sa week na to, kundi forever na. OMG, sana all. Limitless daw eh. Protection. Siguro wag ibababa ang guard. Di ba? Forever na yon. Kaya sabi, limitless possibility protection. Forever na wag ibababa ang guard. Para hindi ma-take advantage. O baka naman limitless possibility protection sa universe. Wow, Sagittarius. Protektado ang Sagittarius forever na. Questionable. Pwede ba yung forever na? Galing sa universe, ano kaya yun? Itong clarify natin. Okay, ano yun? Lalaki. So, ang tatamaan lang pala ng reading na to ay lalaki. Lalaking extrovert. Na para bang binibigyan siya ng idea dito na limitless ang possibility ng protection at yun ay may kinalaman sa harmonious relationships sa ka-workmate. So, sino? Kung lalaki to, sino? Lalaking Sagittarius, syempre. Pero anong idea? Baka may lumabas na babae dito. Taloka, ano kayang gagamitin kong ang describe? So, nitsura ng lalaki na bida sa sinasabi ko dito. Itsura. Santa Claus. Siguro yung lalaki ay mataba, may balbas o bigote. Eh, mukhang Santa Claus, siguro may edad. Mga 30 pataas na to. O 40 na nga siguro. 40 pataas. Matabang lalaki. Santa Claus may asawa to eh. Hindi ko nga lang may anak ba to. So, di ko alam kung may anak eh. Lalaking may asawa na lang. Girlfriend. Lalaking may girlfriend. So, yung description. Wala akong maisip eh. Probably may anak na to kasi Cancer to eh. Mother to eh. Cancer moon. So, may anak na. Ilagay na rin natin yun. May asawa at anak. So, sa lalaking extrovert. Ang hirap. Mag-end na ako dyan. Kasi mahirap nga eh. Hanggang dyan na lang. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.